dako naman tayo sa production. Mga ilan yung napoproduce mo na balisong per day? Bali, ang napoproduce ko po ay kada 3 linggo. Mhm. Ano yun, yung mga mahinang ano lang. Hindi ka tulad pag may mga orders talaga. Okay, okay. Dahil ito, yung regular na ano lang namin na ano, siguro mga 150 sa 3 weeks. 150 in 3 weeks, okay. Ano, blade lang yon? Ano na, yung mismong Buo na. buo na. Oo. Pero nabanggit mo kuya kanina is that kayo na lang yung gumagawa ng blade mismo? Opo, bali ito po yung napuntahan po namin kanina ay yun ang source ng talim. Dahil iba-iba kasing ano yan, yung kunyari ako yung gumagawa ng talim, ikaw gumagawa ng housing. Oo. Yung ganun yung ano. Dahil ito doon sa Pandaya naman, ang kailangan mag-provide dyan ng siguro mga 200 per other day. Okay. Dahil ito kasi, hindi natin masasabi na kailangan may stock ka na talim. Oo. Hindi yung saka ka palang papagawa. Dahil nangyari kasi sa amin yan, yung mahirap ang paghahanap ng materyales, tapos may orders ka, hindi ka ma-hold, di ba? Ma-hold yung ano. Sayang yung ano. So mean to say, kayo na lang yung nagsusupply doon sa mga other valley houses dito sa Taal. Apo. Talaga. So kailangan talaga yung production nyo nung sa ano, yung sa forge nyo ng talim. Kailangan po tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy talaga. Oo. So parang ina-assemble na lang siya doon sa mga other Apo. Okay. So I remember dati, nauso to eh. Ito gusto ko i-pan-display to kaya papagawa ko sa inyo nito eh. Yung balisong nakala mo samurai yung haba. Ano tawag natin dito? Dati po talaga ito, yung nagpauso kasi noong balisong na yan ay si Densyo. Densyo Padilla. Oo. Kaya yung doon sa kanya, hinango yung pangalan niya. Oo. I remember yung mga yung mga scene na ganyan wherein bigla na nasa bubulot ng isang malaking balisong. Alright. So, ang doon. Paano ginagawa yun, Case? Bali, ito po, kailangan din po natin yung mahabang molye din po yun eh. Tapos, mas mahabang mga tanso, mas malalaking mga kung ano po yung paano gawin yung mga 29 nating balisong. Ganun din po yung paggagawa sa kanya. Kaso medyo mahirap lang po yun at medyo malaki. Medyo malaki. At mahaba. Oo. So, lahat naman kayo nakakagawa pa nun? Bali, ngayon po ang iisa na pong gumagawa na po sa buong lugar po namin. Isa na lang yun. Grabe naman yung artisan na to. Ano po yun, siguro po malapit na din po siyang mag-retire at matanda na rin. Nag-iisa na dapat pala makapagpagawa ako bago siya mag-retire, no? Opo. At talagang yun din po yung dahil katulad po nito, mabenta, sa amin, isa rin po yun sa pinakamabenta po sa amin. Magkaroon lang po ako ng 3 pirasong display niya sa tindahan. Mga 1 week lang, wala na yung 3 yan. Talaga? So, isa siya sa pinakamalakas? Opo. Dahil yun po talagang hinahanap nila yung malaking balisong na yun. Gano'n naman katagal siya gawin? Mas matagal po yun parang naabot po yung kung by orders, baka by month bago magawa. Matagal naman pala. Kaya naman pala worth it yung medyo mabilis siya mabenta. Kasi pero matagal siya matagal talaga siyang gawin. Meron pa kang minsan may 100 feet. 100 feet. Itong centimeter. Oo. Parang isang 1 yard. Di pag, pa yun, pag nakasara. Pero pag binuksan mo siya, 2 yarda na 2 yarda na yung haba niya. Mataas pa sa atin. Grabe naman yun. Parang yun spear na yun 72 inches. 72 inches. Nakabukas. Sige. Parang gusto ko yan Parang maganda yung display yan Napakahaba talaga. Oo. So, Kuya Ace, ano naman yung masasabi mo? Paano mo mapapasa yung legacy? Sabihin natin, you're the youngest na kasi. You're the youngest na artisan dito sa Taal ng balisong. For it not to die out, ano yung Ano yung plano mo? Kung ako po yung ang plano ko po, gusto ko pong mag-train ng mga bata. Kaya ito nga po, gusto ko pong, kung halimbawa, makahingi po ako ng tulong sa ating mga local government. Dahil
hindi ko naman po kakayanin ko po itong mag-isa dahil kulang rin naman po ako sa pondo para sa pag-aaral po ng mga bagong mag-aaral ng mga artisan. Kaya yun din po yung ano ko. Kung mababago ko man po, ay di mas lalawak yung ating mas dadami yung production, mas marami tayong Yung baga medyo i-modernize natin, Ikaw na yung middle Yung sabihin natin yung above you, mas matatanda sa'yo parang hindi na. Pero ikaw kaya mo pa eh. So, sana makapag-produce pa tayo ng maraming artisan. Ano kaya is? Ito po yung palibasa mga modern na ngayon. Yeah, mas parang mas gusto kong ituro sa kanila yung mga modern pa. Oo. And kay Ace, what's your message sa mga Batanggenyo sa paano nila ma-remember ang Balisong? Ito po, ang message ko po ay ito po, yung halimbawa, yung Balisong po natin ay hindi po siya ginagamit sa gulo o sa away o na hindi lang sa pangalo. Ito po, yung ating Balisong po kasi ay ginawa yan as a tools. Yeah, oo. Hindi yan yung mga gamit sa karahasan. Yeah, oo. I remember pag napunta kami sa farm, karaniwan nga yung mga kuya ko, yung mga is lagi sila may dalang balisong. Tawag pa nga nila kampit. Kampit, oo. So sabihin natin, aside na nga para sa protection nila, they're using it kung may mga bigla na lang puputulin, like magpuputol ng mga tali or kalagitnaan ng farm, magluluto kami. So bigla na lang nila i-draw out yung balisong nila, tas magsa-chop na lang ng ng mga sibuyas, kamatis, ganon. So pwede nga rin pala talaga. So other tools pa rin sa Pero dati nga po, yan eh. Dito po sa amin dati, yung mga inuman, alam po yan, ang iba dyan, may mga kanya-kanyang balisong eh. Yeah, oo. Kunyari, puputol ng pulutan. Oo, yan, Yan. So you would say na so pwede mo pala siyang pasukin like yung kitchen market. Opo. Maganda, oo. Yun naman po, kaya naman pong gumawa. At yung mga itak na yan. Oo. So how can you maintain the quality? How can you assure yung mga viewers, yung mga natin, yung markets natin na quality yung knife na inaano mo? Bali meron naman po akong yung mga video ko doon sa mga namin, kung paano namin ginagawa at kung paano namin dino-double check ko po 'yan. Diba? Kung halimbawa mamaya meron diyang nakatagilid hindi masyadong nakapit. Kaya ito po maalog yung yung balisong. Kaya ito po bago ko po ipadala sa mga customer namin ay sinisigurado ko pong quality po talaga. Quality yung natin. Oo. Okay, Ace, any advice for young entrepreneurs about your business? Ito po it's like any advice doon sa mga young entrepreneurs, young craftsmen? Paano natin sila may hikayat? Ito po sa mga kabataan po na ito po hindi naman po halimbawa na sasabihin na tagagawa lang tayo ng balisong, ganyan. Ito po ay hanap buhay. Yeah, oo. Ito po halimbawa ko na lang po. Nakatapos po ako ng college. Ganun din po yung mga kapatid ko, mga magaganda yung naging permanente na yung buhay nila dahil may mga magagandang trabaho. Ito po, yung magulang po namin, sila po yung nag-aano ng balisong dati. Na sabi niya, ay, Tutoy kasi tawag dito sa akin, Tutoy. Ay, Tutoy. Siguro, balang araw, ay siguro mas gugustuhin mo pa itong balisong. Dahil, ito po, nangyari sa 4 po kami magkakapatid. Yeah, kuya. Ako nakahilig sa mga knife. Okay. Kaya po, ito po yung pinag-aralan ko, hindi ko na nagagamit hanggang sa na-overage ako, na-focus po ako sa knife. Oo. Kaya ito po sa mga kabataan, ito po ang sasabi ko lang, napakasarap po gumawa. Yan, oo. Siya, parang art. Art, yeah. Ibubuhos mo yung oras mo, parang hindi... Passion, oras. So, saka you took pride in it oo. Saka,
Kuya Ace, youngest. Saka sabihin natin, wag naman sana. Wag sana umabot na ikaw na lang ang natitirang artisan ng balisong, di ba? Opo. Pero hopefully, mapadami pa natin, di ba? Ang gandang pakinggan na meron pa rin mga artisan, meron pa rin mga natitirang gusto magpatuloy ng culture natin. So, Kuya Ace, where can our viewers support you? So, paano kanila ma-reach out? Paano sila makakasuporta sa'yo? Ito po, sa mga viewers po natin, visit nyo lang po yung aming page, Abes Balisong and Household Tools. Doon nyo po makikita yung aming mga pang-export, ito pang mga pang-daily use, household, ito mga ano. Ang admin po dyan, isa po ako sa admin. Sumasagot. Okay. Pero 4 po kami dyan magkakapatid. Okay. So, family ano na talaga. Opo, Are you open to resellers? Opo. Yun naman open pala. Open din po kami sa mga wholesale, resellers. So yan, kung meron sa inyo na gustong mag-venture, gustong pasukin yung pagbebenta ng balisong, andito na si Kuya Ace. So Kuya Ace, thank you ulit. At dito natatapos ang ating podcast. Maraming salamat sa pag-unlock dito sa aming Linggo ng Wika. Maraming special. Salamat. So shoutout po sa aming mga sponsors, MGM Farm, kay Vice Mayor Michael Villano. Maraming salamat po sa pagpapahiram sa amin itong napakagandang venue. And hopefully, sir, mas mapaganda po natin ang industry ng balisong. Maraming salamat po. Okay, so eto. Maraming salamat din sa mga viewers natin at dito na nagtatapos ang aming episode ng Prom D!